Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Governor Generoso sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Governor Generoso. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalagon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahan mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 52. Si Yahweh ay ating purihin, magpakailanman. Amen. Amen. Si Yahweh ay ating purihin, magpakailanman. Si Yahweh ay ating purihin, magpakailanman. Amen. 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 Si Yahweh ay ating purihin, magpakailanman. Si Yahweh ay ating purihin, magpakailanman. Amen. 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 Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito, Panginoon, kami dumudulog sa iyo at patuloy na dumadalangin ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan. Dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubusan siyang pumawi sa lahat naming pagkakasala. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng General Generoso sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng General Generoso nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Aming panalangin ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng General Generoso. Maraming salamat po aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodus sa 12 kabanata. Ang talata po ay 37 hanggang 42. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot
Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nilang dala nilang gagawing tinapay na walang pampalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Ng gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-alaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa gabi ng paglaya at ang katapatan ng Diyos. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakaalipin sa Ehipto at siyam na matinding salot, narito na tayo sa pinakasukdulan at huling salot, ang pagkamatay ng mga panganay. May mga gabi sa ating buhay na tila napakadilim, ngunit sa gitna ng kadiliman, gumagalaw ang kamay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Mga kapatid, kinakailangan nating maunawaan at matandaan na ang hustisya at ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Walang sino mang nakaligtas sa hatol ng Diyos mula sa trono ng Faraon hanggang sa piitan ng bilanggo. Ang kasalanan at pagmamatigas ng puso ng Ehipto ay hinarap ng hustisya ng Diyos. Huwag nating isipin na natutulog ang Diyos kapag tayo ay inaapi o nahihirapan. Ang Diyos ay tunay na makatarungan. May takdang panahon siya para ituwid ang mga mali at ipaglaban ang kanyang mga anak. Ang ganap na pagpapasakop sa kaaway, ang mapagmataas na Faraon na dating nagtatanong kung sino si Yahweh, ay siya na mismong nagmamadali kay Moises upang sila ay umalis. Humingi pa siya ng basbas sa pamamagitan ng pagsasabing, ipanalangin din ninyo ako. Kapag ang Diyos ang kumilos, ang mga hadlang sa iyong buhay ay kailangang yumuko. Ang mga problemang tila nakagapos sa iyo ay mapipilitang magpalaya sa iyo kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang nagwika. Ang katuparan ng pangako ng Diyos ay sa panahong itinakda niya. Umalis ang mga Israelita na baon ng mga pilak, ginto at mamahaling damit mula sa mga Ehipsyo. Hindi sila umalis bilang mga duguan at talunang alipin, kundi bilang mga nagwaging mananako. Ito ay katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Daang-daang taon na ang nakalilipas. Ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 15, verse 14. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Maaring matagalan, ngunit laging may pabuya
at pagbawi ang Diyos sa lahat ng taon na ikaw ay nagtiis at nahirapan. Lalabas kang mas mayaman sa espiritu, karunungan at pagpapala. Mayroong panawagan sa atin na magtiwala sa gabi ng Pasko sa ating mga buhay. Kung nasaan ka man ngayon, marahil nagmamadali, natatakot o naghihintay. Tandaan mo na ang gabi ng paglaya ay darating. Kailangan tayong lumakad sa pagsunod tulad ng mga Israelita na binalot agad ang kanilang arena at sumunod. Maging handa tayong kumilos kapag sinabi ng Diyos, oras na para lumaya. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw po ang aming tagapagpalaya. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at katapatan. Kahit pa sa pinakamadilim na gabi ng aming mga buhay, ang aming panalangin, kami po ay liwanagan mo, kalooban mo ng katotohanan, ng kapamaraanan, upang kami ay lumakad sa landas ng katwiran. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang mga tao na nagiging dahilan upang kami ay manatili sa tila Ehipto ng aming mga buhay. Yung lugar ng pasakit, yung lugar ng paghihirap, yung lugar ng pagdurusa. Ang aming panalangin sila man, Ama, ay gabayan mo at ihatid sa paglaya. At kami nananalig, magiging paraan ito upang sila man ay maging mga tagapagpalaya sa iyong itinakdang panahon. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng General Generoso sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng General Generoso ay patuloy na magkaroon ng unawaan, pagpapatawaran, pagkakaisa, pag-uunawa, at pagmamahalan. Ipahintulot mo, Panginoon, na ito'y makitang dahilan ng Santong Espiritu upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng General Generos. Aming panalangin, dumaloy ang iyong kapangyarihan, dumaloy ang iyong Espiritu, ihatid ang kaligtasan, kaunlaran, at idinadalangin namin ang fire of revival na dumaloy din sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ayan mong magkaroon sila ng ganap na kaunlaran at maranasan din ito sa buong Mindanao, sa buong Visayas at sa buong Luzon. Ang aming panalangin, matupad ng bayang Pilipinas ang kanyang tawag bilang launching pad of the gospel, missionary sending country, at America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang pagdaloy ng Espiritu at kapangyarihan sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Habang amin din pong idinudulog sa iyo na ikaw, Panginoon, ang kumilos ng may kapangyarihan sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines,
Church Renewal Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw pong patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa dakilang kalooban mo. Habang amin din pong idinudulog ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming gobyerno upang maipatupad ang iyong katwiran. Lord, idinadalangin namin na mailantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway upang tunay maitatag ang iyong pinakamakapangyarihan sa aming bansang Pilipinas. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang pagsama sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila, dumaloy ang kaligtasan, dumaloy ang pag-ibig at ang pagpapatawad ng aming Panginoong Yeso Kristo. We also declare the fullness of your blessings sa bawat bansa na pinagtatagan ng iyong mga lingkod. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Cambodia, Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang kapangyarihan at tunay maipahayag ng may kalayaan ng iyong kaligtasan. Maging sa Hong Kong, Taiwan, Macau, ilusan mo ang mga bayang ito. Gayun din ang China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Panginoon, ang aming panalangin, mapangyari ang pinakamainam sa mga bayang ito at tunay magtagumpay ka ng walang katulad. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat po aming pagpapasa. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan mo pong salitain po ang pagpapala ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of this. Declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house in life with party, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise